Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Naturalized center Andre Blatch, kumpirmado magsusuot ng Gilas Pilipinas uniform sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre. Team Manila West, handang-handa na para sa title defense sa FIBA World Tour Manila Masters 3x3 Championship. Rain or Shine Elasto Painters, bukas sa posibilidad na maglagay ng player sa trading block. Emilio Aguinaldo College Generals, pinalawig sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Restricted free agent guard Matthew Della Vedova, magbabalik sa roster ng Cleveland Cavaliers. British cyclist Chris Froome, overall champion sa 2015 Tour de France. Team Mexico, kumopo ng pampitong titulo sa CONCACAF Gold Cup. At 7th seed Giles Muller, walang hirap na nagmarathon sa second round ng Atlanta Tennis Open sa Georgia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, masasabing lumakas ang tsansa ng Gilas Pilipinas na ticket matungong 2016 Rio Olympics. Ito'y dahil muling maglalaro para sa national team sa FIBA Asia Men's Championship sa Setyembre, si naturalized center Andre Blatch. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Kumpirmadong magsusuot ng Gilas Pilipinas uniform sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre, si naturalized center Andre Blatch. Ito ang masayang ibinalita ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios nang siya ay dumalo sa PSA Forum sa Maynila kanina. Ayon kay Barrios, sa asahang darating sa bansa si Blatch para makihalubilo sa team practice ng Gilas Pool. He will come, no? Kasi dito muna sila mag-e-ensayo bago sila umalis for training camp abroad. So he will definitely come. Kaya nga yun nabanggit ko, hinahanap na nga siya ng tutuluyan niya at ng mga kasama niya. May entourage yun. Samantala, tiniyak naman ni Barrios na handang-handa na sila para sa final presentation sa bidding war kontra China para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup. Papangalanan ng winning bidder sa Tokyo, Japan sa Agosto 7. Presentation tayo on August 7, that's it. On the same day, we will know kung tayo o China. The standard reply is 50-50 kasi dalawa tayo. So yun, mahirap mag-speculate. Basta ang alam ko, maganda yung atin presentation. Yun ang alam. Sa susunod na linggo ay inaasahang papangalanan na ng national coaching staff ang 26-man Gilas Pool na magmumula sa PBA. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nag-beg off naman sa Gilas Pilipinas Pool si veteran point guard L.A. Tenorio upang makapag-concentrate siya sa paglalaro para sa kanyang PBA ball club na Barangay Ginebra San Miguel na mamanduhan na ngayon ni two-time Grand Slam champion coach Tim Cone. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi muna makikigulo sa bubuuing Gilas Pilipinas 3.0 si Barangay Ginebra San Miguel star point guard L.A. Tenorio. Ito'y dahil tila nakakaramdam umano siya ng sobrang kapaguran sa paglalaro ng basketball sa nakalipas na 4 na taon kung saan naging bahagi siya ng national team. Ayon kay Tenorio, sa tingin niya ay bumababa na ang kalidad ng performance na maaaring magdulot umano ng hindi magandang resulta kung ipagpapatuloy pa niya ang pagsusuot ng national tricolors. Well, very evident naman kahit naman sino siguro makakapansin na talaga yung output ko talaga for this past season sobrang baba talaga compared sa past few seasons ko So, yung naging output ko last conference sa national sa Ginebra, baka madala ko pa sa national team. So, 'di ba? So,
damay naman ang national team, di ba? At dahil aminado siya na may kaakibat na pressure sa Hinebra ni multi-titled mentor Tim Cone, mas minabuti ni Tenorio na ibigay muna ang 100% commitment sa crowd favorite ball club. Sakripisyo na yun. Kung hindi na rin ako nagiging effective, magsasacrifice naman ang buong team. Yun. Diba? Hindi ako magiging effective for them. Diba? At the same time, pag pinilit ko naman ang sarili ko doon, pagbalik ko naman dito ulit sa Hinebra, pagbalik, October na, opening na. So, hindi na naman ako magiging effective for Hinebra at the same time for my mother team. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang isinasara ni ang pintuan sa posibilidad na muling maging bahagi ng Gilas Pilipinas sa mga future international meets. Ano lang naman, leave of absence lang naman sa this year. Kung talagang tatawagin pa ako next year for the national team, I'm ready naman to play anytime. But this time around, siguro naramdaman ko rin, nakausap ko rin yung mga, yung mga mahal ko sa buhay, mga importanteng tao sa akin. Buhat noong 2012 ay naging regular fixture na si Tenorio sa Gilas Pilipinas team na kumopo ng silver medal sa FIBA Asia Men's Championship noong 2013 at nagsagawa ng FIBA World Cup noong isang taon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, determinado ang Team Manila West na mapanatili ang titulo ng FIBA World Tour Manila Masters 3x3 Championship sa darating na weekend. Sa katunayan, nakikipagsabayan na ang Manila West sa Manila North sa team practice upang matiyak na makakaya nilang makipagsabayan sa mga mas malalaking foreign counterparts sa 2-day Cage Fest. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ng Team Manila West para sa kanilang nalalapit at title defense sa FIBA 3x3 World Tour Manila Masters sa Robinson's Place sa Maynila. Sa kanilang team practice sa Meralco Gym sa Pasig City, kasama ng Manila West na nagpapawis ang Manila North Squad upang masiguro na magiging maganda ang kampanya ng Pilipinas sa August 1-2 Cage Fest. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si Manila West member Nino Canaleta na gagawin ng lahat upang mapanatili nila ang Manila Masters title. Ito ang ikatlong appearance si Canaleta sa 3x3 event at kasama sa roster ng Manila West ang mga orihinal na kakamping sina Terrence Romeo, Ray Guevara at Aldrich Ramos. Preparation namin ngayon, medyo nahirapan pa kami kasi hindi kami makompleto, ganun. Tapos short na lang yung time para mag-prepare. And then siyempre ngayon kami pressured kami kasi last year kami yung nag-champion. Kumbaga yung mga tao nag-expect. Nandito na naman tayo sa bansa natin, siyempre yung kababayan natin na susuporta sa atin, ayaw natin mapahiya, siyempre. Sa kabilang banda, magkahalong veterano at bagito naman ang bubuo sa Manila North Squad, kung saan kasama ni Calvin Abueva sa lineup sina Vic Manuel, Troy Rosario at Carl Dehesa. Excited ako na napunta ulit ako dito, nakasali ulit ako dito. Tsaka happy. Ngayon, ginagawa namin lahat para makakwalify sa 3-on-3. Siyempre, nag-iba yung mga teammate ko, pero andun pa rin kami dalawa ni Vic Manuel na dagdagan ng dalawa. Parang gumanda yung namin, siyempre. Kami nakaka-adjust. Parang kumbaga kaming head ng kami dalawa ni Vic. Kaya kailangan namin sila i-create na kung ano yung magagawa din sa loob. First time namin mag-practice na kompleto. So, may nakikita na akong magagandang aspect ng laro namin na medyo yung chemistry nabubuo na. Tsaka hindi mahirap makipaglaro sa mga kasama ko kasi talagang hassle tsaka puso lang yung pinapakain ng mga narinig ko sa mga nag-3-on-3 na last year. Tsaka yung ability ng mga malalaki rin sila shooters. Dito mahahasa kung yung depensa tsaka yung katawan.
Samantala, masayang ibinalita naman ni National Coach Eric Altamirano na magandang itinatakbo ng ensayo ng mga local teams. Pero mas minabuti ng 49-year-old mentor na huwag magbigay ng forecast sa kahihinatnan ng laban lalo pat pare-pareho anyang naghanda ang mga karibal na koponan. Hindi pa natin nakikita yung kalaban, so mahirap i-size up yun. Pero at least, okay naman, at least for today, almost complete na kami except for Terence Romeo. But other than that, good practice today, and ang maganda lang with these two teams, most of them are very familiar already with the 3-on-3 since some of them already joined the teams last year. Bukod sa Manila West at Manila North, lalahok rin sa two-day meet ang Manila South na binubuo naman ni Talk-and-Text at Luhan Under-18 champions Carlo Ortega, Lucky Ekarma, Jer Igna at Joshua Sinclair. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Nangako si international promoter Sammy Heloani na gagabayan ang boxing career ni former world champion Marvin Sonsona. Ito ay kahit may attitude problem pa rin ang 25-year-old Pinoy slugger. Narito ang report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Walang balak sumuko sa pagbibigay ng laban kay former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona si international boxing promoter Sammy Heloani. Ito ay kahit pa muling umiral ang katigasan ng ulo ng kanyang prize pupil, kung saan nilisan ito ang training camp sa Estados Unidos nang hindi nagpapaalam. Ayon kay Heloani, may kaso ni Sonsona na mananatili sa Amerika ng mahigit sa 1 taon matapos na umani ang 25 taong gulang na Jensen fighter ng majority decision win kontra American journeyman Jonathan Arellano noong 1 buwan. Pero laking gulat umano ni Heloani na mapag-alaman niya na umuwi ng Pilipinas nang walang paalam si Sonsona. After the fight, sada, yung arrangement with Samson Lefuit is he has to stay in America for at least 1 year without going home, coming home to the Philippines. Para at least he can devote his time more and we can make the program talaga tuloy. That was the original plan sada. But after the fight, we don't even know. I was so fight in Thailand when Samson told me, the boy went home without our knowledge. Sa katunayan, nangako umano si Sonsona na babalik ng Amerika kasama si fellow former world champion John Riel Casimero noong Hulyo 6. Subalit, tulad ng dati, ay hindi rin sumipot ang Pinoy hard hitter. Sabi ko, well, it depends kanya. Pero I explained to Samson naman na, Filipinos is always like that, ganon. But sana, everything is but he decided to stay until his birthday hapon. So we don't know yet kung kailan. Sa ngayon ay umaasa na lamang si Heloani na tutuparin ni Sonsona ng huling pangakong babiyahe patungong Estados Unidos bago matapos ang buwan ng Hulyo. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sonsori sa boxing pa rin. Minasinungalingan naman ng Philippine Sports Commission o PSC ang ulat na sila di umano ang dahilan kung bakit hindi nabigyan ng release order ang mga national pugilist na nasa ilalim ng pangangalaga ng lakas ng Pilipinas. May report si Rain Liabore ng Emilio Aguinaldo College. Mariing itinanggi ng pamunuan ng Philippine Sports Commission o PSC ang ulat na nagpabaya di umano sila sa paghiling ng release order ng mga national pugilist mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, 5 araw bago ang deadline na June 30 ay nagpadala na sila ng liham sa AFP para sa extension ng Memorandum of Agreement o MOA. Before sana anyone about it or all they have to do is call us, no? It shows the ignorance of people writing something that they don't know anything about. On June 25, before the expiration of the agreement, we already requested the armed forces to extend. Hindi naman sumagot ang AFP.
mag-follow-up letter kami ulit, no? Kung pwedeng ma-issuean ito ng DS ang mga boxers natin. Kaya natanggap nila ito lahat, ano? As far as we're concerned, we have done our job. It's up now to the armed forces of the Philippines. Kahit anong sulat mo, anong gawin mo, kung hindi sasagot or hindi papayag yung armed forces of the Philippines, ay hindi ma-release yung DS. Kasunod nito, humiling si Garcia ng tulong mula sa Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP para mabigyang linaw ang issue. Alam naman ng NSA na hindi totoo yung sinusulat, tahimik lang sila, no? So dapat naman madepensahan kami na hindi totoo yan, no? Ito yung mga nangyayari, no? Pero nothing, no? So I guess that is the situation, and somebody owes us a big apology here for saying that we are not doing our job, because we are doing our job, and I think we have done our best, and kung hindi sila happy, then wala tayong magawa dyan. Sa lalong madaling panahon ay kinakailangan mabigyan ng release order ng AFP ang mga soldier boxers, lalo pat kinakapos na sila sa panahon sa preparasyon para sa pagsuntok sa Asian Boxing Championships sa Thailand susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Rain Labore, Emilio Aguinaldo College. Emilio Aguinaldo College Generals, pinalawig sa 3-0 ang unbeaten start sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Posible magkaroon ng bagong backcourt partner sa Barangay Ginebra, San Miguel, si shooting guard Mark Caguiwa. Ito'y dahil sa ilalim ng pamuno ni newly appointed head coach Tim Cone, si Caguiwa ay naasahang mapapabilang sa starting unit, habang ang kanyang dating fast and furious tandem si JJ Helterbrand ay maaaring maging reserve player lamang. May report si Haji. Tila magkakaroon ng bagong Fast and Furious tandem si Barangay Ginebra San Miguel acknowledged leader Mark the Spark Caguiwa. Ito'y dahil ayon kay head coach Tim Cone, isa si Caguiwa sa mga napili niya para maging potential starting five ng Ginebra. Sa matagal na panahon, kinilala ang backcourt partnership ni Caguiwa at JJ Helterbrand bilang Fast and Furious ng Gin Kings. It'd be hard to say, I mean, at this point without looking at it, but I mean, off the top of my head, the obvious one would be, LA and Ellis at the guards, Mark and Japet at the wings, and Swat. Sa panig naman ni former Ginebra mentor Jeffrey Carriazo, bagamat posibleng magkaroon ng pagbabago sa rotation, sa tingin niya ay may pakinabang pa rin si Helterbrand pagdating sa pamosong triangle system ni Cone. If JJ can buy into what we're doing, to the triangle, and really understand the off shots and the counters, and really trust the offense, he will be able to parang impart his game to that offense. Samantala, naniniwala naman si Cone na magugustuhan ng mga players ang kanyang sistema, lalo na kung yun sila sa role na ibibigay sa kanila. I've done it for numerous teams. I'm talking about numerous generations of teams. I've done it for numerous imports. It's oftentimes about putting the right players in the right position. And I think they can do it. I think they'll. Sa opening ng 41st season ng PBA sa Oktubre 18, opisyal na uupo sa bench ng Ginebra si Cone. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, posibleng pumasok naman sa trade ang Rain or Shine Elasto Painters. Mas lumakas ang kanilang tsansa na makapagsubi ng ikalawang franchise title sa PBA. Nagbabalik si Haji Caaminio. Bukas ang Rain or Shine Elasto Painters coaching staff sa posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa kanilang roster. Ayon kay head coach Yang Giao, hindi malayong maglagay sila ng mga players sa trading block kapag may natanggap silang magandang offer mula sa ibang teams. We will only consider the changes if there are good offers.
But if there are no good offers, I will still hang on to this team. No? Kung possible. No? Ang sinasabi the last 4 years, no, I've been very protective, no, of my team, no, na minimal lang talaga yung mga changes natin sa lineup, no. Mostly coming from the draft. Pre-reserve talaga natin yun, no. That was done intentionally so that we can gel together, no, we can get stronger as a team. Isa ang pagiging mailap ng ikalawang franchise title sa mga itinuturong dahilan ni Giao kung bakit maaring mapilitan silang pumasok sa player swapping. Being consistent is not the only purpose of play. Kailangan mag-champion ka pa rin. No? So, we're still looking for that elusive championship, although we won a championship in 2011. No? Yes, Ron. So, we would like to duplicate that. No? Una at huling kumupo ng PBA Championship ang Rain or Shine noong 2012 Governors Cup, kung saan tinalo nila sa finals ang James Yap-led BMEG Llamados. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, bagamat may bago na silang brand name, halos pa rin ang ipaparada ng Colombian Autocar Corporation franchise sa susunod ng season ng PBA. May report si Ms. Ann Camua Viñas ng Sports Radio 918. Pangalan lamang at hindi ang komposisyon ng buong kupunan ang magbabago sa Kia Motors franchise. Ayon kay Colombian Autocar Corporation President Gina Domingo, dahil sa pagpasok sa PBA ay tumaas ng 23% ang sales ng Kia Motors, kaya't nagdesisyon sila na iparada na ang bagong brand name na Mahindra Enforcer sa susunod na season ng liga. Ang Mahindra Indian Utility Vehicle na kinuha bilang patrol cars ng Philippine National Police o PNP. Ngayon, ang favorite story ko, papunta ako ng Calapan, Mindoro. So, magpapaskas ako. Yung mga nandoon sa port na ang lokohan namin nagsasalansan ng barko, ng mga nung nakita nilang naka-Kia kami na shirt, sinisigaw talaga nila Kia, Manny Pacquiao, Kia. So, maganda na yung association at kilala nila yung brand. Umaasa rin si Domingo na makakatulong ang pagbabago sa PBA sa pagkilala sa kanilang bagong produkto. Yun talaga kitang-kita mo yung, lalo na nung nag-umpisa, siguro ang pumapalakpak lang noon sa amin, yung mga empleyado namin nanonood eh. Oo, totoo yun. Eh noon nito ng third conference, nakikita mo meron ng pumapalakpak din na fans na hindi mga empleyado. Meron na rin masasabi nating fans. So, that's very heartwarming. Samantala, nilinaw naman Domingo na hindi part owner ng kanilang PBA franchise si Manny Pacquiao, bagkus ay playing coach lamang umano ang role ng Sarangani man sa team. It's not a bad thing. As far as we are concerned, no, okay lang yun, walang problema. Pero, to set record straight, hindi, walang pagmamayari si Congressman Manny sa Colombian Autocar Corporation. At dahil hawak nila ang number 2 pick sa 2015 PBA Rookie Draft, umaasa si Domingo na mai-improve ang performance ng Mahindra Enforcer sa susunod na season ng Asia's First Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Ann Camua Viñas, Sports Radio 918. Lipat tayo sa volleyball. Ng Emilio Aguinaldo College Cardinals ang manilinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Ito'y matapos sa ilang paso nila ang Mapua Cardinals 25-22, 26-24 at 25-17 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kahapon. Si Spiker Howard Mojica ang top performer para sa IAC sa kanyang game-high 19 points. Ang 18 dito ay mula sa attacks. Habang nag-ambag naman ng pinagsamang 21 markers para sa team, sina Kurth Meliza at Israel Encina. Si Philip Michael Bagalay naman ang namuno sa atake ng Cardinals sa kanyang team-high 16.
Dahil sa panalo, inokupa ng Generals ang solo leadership sa Group A sa kanilang unblemished record na 3 wins and 0 loss. Ang susunod na makatapat ng iyak ay ang NCBA Wildcats at ang kanilang match-up ay itinakda sa darating na Lunes. Sa tennis, opisyal lang itinakda sa buwan ng Disyembre ang Manila leg ng second edition ng International Premier Tennis League. At kabilang sa mga tennis superstars na hahatong sa 3-day NetFest ay sina Serbian star Novak Djokovic, Swiss master Roger Federer, Spanish clay court specialist Rafael Nadal, American Serena Williams, Russian diva Maria Sharapova at iba pa. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Umaatikabong aksyon ang naghihintay sa mga fans sa pagsikad ng Manila leg ng second season ng International Premier Tennis League sa MOA Arena sa buwan ng Disyembre. Katatampukan ng mga tennis superstars mula sa iba't ibang panig ng mundo. 5 koponan ang magpapartisipa sa 3-day NetFest. At ang mga ito ay ang Philippine Mavericks, Indian Aces, Singapore Slammers, Japan Warriors at UAE Royals. Sa panayam ng PTV Sports, Philippine Mavericks official Clementine Apasible na masusulit ang oras at pagod ng mga spectators dahil dekalibreng tennis matches ang kanilang mapapanood. We're very excited to have it here again. I think we've had a great feedback from last year that one, we hosted it very well, the Philippines, and they enjoyed the Filipino fans and patrons of the sport. So we are excited and looking forward to this annually because it is a 10-year franchise. Samantala, optimistiko naman si National Coach Roland Trout sa tsansa ng Philippine Mavericks na mahigitan ang kanilang finish overall noong isang taon. Lalo pat ang koponan ay pamumunuan ni na world number 1 Serena Williams, 5th ranked Joe Wilfried Tsonga at Phil-American doubles specialist Tret Yui. This year, I think with nadagdagan si Serena Williams, so we have the number 1 player sa WTA. So that syempre boost our chance, di ba? And yung men solid din, si Tsonga, familiar na yan sa team, familiar na sa environment. So and then kasama pa si Gasquet, di ba? So and yung isang bata si Borna Koric. So I think we're still balanced and Tret Yui sa doubles, saka sa men's doubles and mixed. Di ba? We're very very balanced and I think we have a stronger team this year. Yun, so hopefully we improve our third place finish. Ang mga aksyon sa IPTL ay opisyal na magsisimula sa Disyembre 6 at magwawakas sa Disyembre 8. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Restricted free agent guard Matthew Della Vedova magbabalik sa roster ng Cleveland Cavaliers. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nagbabalik sa roster ng Cleveland Cavaliers si restricted free agent guard Matthew Della Vedova. Kanina ay inanunsyo ng team management na pinapirma nila si Della Vedova ng 1-year deal na nagkakalaga ng $1.2 million. Tinanggap ng 6'4" Australian dribbler ang qualifying offer ng Cavaliers para maging unrestricted free agent siya sa susunod na off-season kung kailan tataas ang salary cap ng bawat team. Sa pagkawala ni star point guard Kyrie Irving sa nakalipas sa postseason, si Della Vedova ang sinandala ng Cavaliers sa backcourt position kung saan nag-average siya ng 7.2 points at 2.7 assists per game. Siya ay pumukol ng 19 points sa series-clinching win kontra Chicago Bulls sa second round ng playoffs at 20 markers naman sa Game 3 victory kontra Golden State Warriors sa NBA Finals. Inaasayang agapayang muli ni Della sa backcourt position ng Cavaliers si Irving. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Kinopo ni British cyclist Chris Froome ang overall championship ng 2015 Tour de France. Noong isang gabi ay nagsilbing victory parade na lamang para kay Froome ang 110-kilometer 21st and final stage na pinagharian naman ni Andre Greipel ng Germany. Tinalo ni Froome ng 1 minute and 12 seconds overall si Nairo Quintana ng Colombia, habang si Alejandro ng Spain naman ang kumompleto sa podium 5 minutes and 25 seconds adrip. Ito ang ikalawang Tour de France title para kay Froome matapos na magkampiyon siya sa 21-stage biathlon noong 2013. Sa football, pinagarian ng Team Mexico ang CONCACAF Gold Cup sa Amerika. Ito ay matapos na dominahin nila ang Jamaica 3-1 sa finals kahapon. Unang umiskor para sa Mexico sa winger Andres Guardado sa 31st minute bago nagdagdag ng tigi-1 goal para sa team sina midfielder Jesus Corona at striker Oribe Peralta sa 47th at 61st minutes. Isang goal ng Jamaica ay nagmula naman kay Darren Mattox at ito ay nagawa niya sa 80th minute. Ito ang pang-7 Gold Cup title para sa Mexico. Sa tennis, nagpamalas ng bangis si Gilles Muller sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Atlanta Open sa Georgia. Kanina ay walang awang pinatalsik ng 7th-seeded Luxembourgish netter ang nakadwelong si unseeded Donald Young ng Amerika 6-2 at 6-1 upang umabante siya sa second round. 2 beses na nakabreak si Muller sa opening set bago siya nagdagdag ng 3 pang break sa sumunod na set. Target ni Muller na makasungkit ng career singles title. Sa tennis pa rin namabante sa second round ng Swiss Open si unseeded Horacio Ceballos ng Argentina. Ito ay matapos na dispatch niya si Russian wildcard Andrei Rublev sa straight set 6-4 at 7-6 kagabi. 2 beses na nakabreak sa laban si Ceballos at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker ng second set. Ang susunod na makakatapat ni Ceballos ay si top seed David Goffin ng Belgium. At sa athletics, naging matagumpay ang pagbabalik aksyon ni Olympic great Usain Bolt sa London Anniversary Games. Playoff ng mahigit 3 buwan, naurasan ng 28-year-old Jamaican star ng 9.78 seconds sa heat at finals nitong weekend upang mapasakamay niya ang gold medal sa century dash. Ang susunod na lalahukan ni Bolt ay ang World Championship sa Beijing, China sa susunod na buwan kung saan magdedepensa siya ng titulo sa 100 at 200 meters. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Youth Olympian swimmer Roxanne Yu sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Hirap talaga pag walang lupa, yung meron ka talagang amo ng may-ari ng lupa. Ako hong pinapadala din nila doon sa Manila para lang mag-ano ng klowa namin, makipaglaban, makigraling, makisakitan doon sa Malacanang, paagi sa TFM na pagsama-sama ko. Nakulong sa kanyang ng 9 hours. So, ang hirap doon sa kulungan, gutom. Nakiawa ako kay sekretary na tulungan kami, bigyan ng pamasahe para makauwi kami dito. Kaya nung nagkaroon na yung lupa, ibang-iba talaga sa may lupa na kami at saka nung ano pa lang kami nagbubungkal na hindi pa sa amin. Programa ang gobyerno na support services na tawag, pinaintindi sa amin kung paano yung ipisipin. Nung June na-approve yung loan namin, kunin namin yung 1 point sobra pa namin dito sa land bank para i-invest namin sa ibang negosyo, hindi lang sa production. Malaki talagang maitulong kung ang gobyerno makabigay ng libre na training dahil kung ikaw na mababa alan mo, doon mo matutukan na alam ko na mag-invest ng ibang kapital. Yung 7 yung anak ko, napaaral ko na silang lahat. Noon, isa-isa lang. Kung makinig lang sila at saka intindihin nila yung programa sa gobyerno at sundin ang lahat na pamaraan, mapauswag natin ang buhay natin at sa mapapaganda natin ang ating mga kinabukasan ng ating mga anak. Masasabing ang swimming ang isa sa pinakamainam na body exercise. Dito kasi ay sabay-sabay na gumagana ang mental ability, speed, alertness at stamina.
Swimming din ang isa sa most watched sporting disciplines pagdating sa mga prestigious international sports events, gaya ng Asian Games, Southeast Asian Games at Olympics. Dito sa Pilipinas, kinoconsider itong priority sports. Sa katunayan, sa pagko-cover ko ng mga swimming events, ay nakilala ko ang isang batang swimmer na gumagawa na ngayon ng pangalan sa industriya, si Roxanne Yu. I started when I was around 5 years old. So I started in a small community in YMCA downtown Manila. And then after that, parang my first swim coach handed me over to my swim coach, my original swim coach, and then things just took off. At first, it was just survival skills. But eventually, Rox showed some potential. Then it all started from there. So okay naman, naging, as we can see, naging maganda naman ang result. Taong 2010 nang unang magsuot ng national tricolor si Roxanne sa Southeast Asian Age Group Championships, kung saan nakasungkit siya ng bronze medal. At noong isang taon, nag-qualify ang 18-year-old tanker sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China, bago siya nag-debut sa Southeast Asian Games sa Singapore noong isang buwan. Saan kumulekta siya ng 3 bronze medal sa kanyang paboritong event sa 100-meter backstroke, 200-meter backstroke at 4x100-meter medley relay. Pero ano nga ba ang naitulong ng pagiging atleta kay Roxanne? At paano niya nagagawang balansihin ang kanyang oras bilang student-athlete? First of all, it's the balance because I'm still a student athlete. I think learning how to balance my time, swimming and academics. Second is how to parang prioritize also, like to set aside unimportant things like mga lakad o kaya when you opt to go out with your friends but can't because you have to stay home and rest instead. So things like that. Sacrifice entails the sport. I've learned a lot from being part of the national team and representing the country in different various international meets. Hindi rin naiwasan ni Roxanne na magbigay ng sariling opinyon sa estado ng Philippine swimming ngayon. Kasabay ng paghikayat sa mga kapwa national tankers na ipagpatuloy lamang ang misyon na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga future international meets. I honestly think a bit more monetary support with regards to training centers, developing like coaching staff as well, and hopefully we'll be able to take off like all the other countries are. I hope that we could all together be able to bring forth swimming to another level and continue to probably inspire the younger swimmers to always be able to dream big and look forward to the future, that there is always parang hope for Philippine swimming to rise back again and to continue parang escalating to greater heights. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Roxanne sa kanyang ama na si Mero Yu, na #1 fan ng 18-year-old tanker. I just, like what I always say, thank you to them because they've always been there since day one. So, just very grateful that they've been by my side for the past 12 years in my swimming career. It's always a proud moment that your daughter is representing the country and making everyone proud. But what people don't see is the hard work behind all this. Before you can reach that level, lots of blood tears on the part of the athlete. Tandaan, sa bawat laro ng buhay ay kailangan ang determinasyon at pangarap na tagumpay. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga future champions. Ako po si Arian Malyare, PTV Sports. Ang galing naman ni Aya. Diba? Kalaan mo. Arian Malyare. Bye, Haji. Ay, ano ba yan? Overtime. Okay na, napunta tayo na oras. Sige, mga pasalamat nyo. Please. Siyempre,
Maraming salamat sa View Blends. Please visit them at facebook.com/viewblendsph. The House of Silhouettes, Pampered Push Premium Organic Shampoo, Mr. Amisong mga amazing playground, Miss Herdy Friend of California Beau, St. Medical Center, Miss Babes of Dermaesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Resty Makabulos, happy birthday! Tatay Leklek, Shiares, dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental, Camino Family po dyan, Pantupa Family, Liano, Caloocan City, salamat po. De Los Santos Family dyan po sa Nangkab, Marikina City, at syempre, Mama, Papa, I love you, kay Ginger, Ate Rose, and Miss Aisa, News at 1, bukas. And my wife, Pina Love, Prince and Prince Zoe. Hanggang bukas, ako po si Teris Principe. Meg Sioso. Daji kami. Ito po ang PTV Sports.